sinisigaw ng mga jutang ginemis na mga kaparian, kaya hindi na ako nagsisimba eh. Well, expected na natin yan. Yes. Dahil nga ang pinakamalakas na kandidato kung mag-election ngayon, si Inday Sara, wala naman. Yes, walang Diba si duda Bangag dyan. negative? Ano pa ba ito mga dilawan? Natalo na nga sila lahat, na-shoot na nga sila sa Inodoro. So, Yes, true. wala silang choice, kundi lunukin ang kanilang mga suka Kain suka. at kalimutan yung mga pinaglalaban nila para daw Pakunyari sa sa bayan. taong bayan. So meaning, mga palangga, Yes. mga kababayan ko, wala talaga silang ipinaglalaban. Wala Itong mga talaga. Pinglawan, wala silang pinaglalaban para sa inyo. Ang True. pinaglalaban True nila, lali. ang pwesto, money, and power. Yung. Makaupo sila para may pera sila, Mhm. meron silang power. But they are not fighting for you, for the country. Yes. May parang may saltik na katulad di Bangag na niwi paulit-ulit na lang putang ina. Paulit-ulit na lang tayo Yes. na itong mga pare at madre na to at ito at ang mahilig lumantak ng boto na si Dilima. Si Dilima ang Grabe. nag-endorse niya. Yes. yung Okay? ikatlo. Nitong third impeachment laban kay Inday Sara. Yes. Okay? Bakit? Siyempre, nung panahon ni Dilima, na-booking natin, na matakaw siya sa Sabah, hindi mo talaga masisisi si Dilima na galit na galit sa mga Duterte dahil na-booking yung kanyang paglabas-masok True. doon sa Yun naman yun Bilibid. eh. Hindi natin alam. Baka biglang kalason si Bangag Jr. Oo. sa kanyang jebs. Di ba? Kasi mukhang mukhang may colostomy bag at baka nga yun ang malala na ang kanyang nararamdaman. True. Okay? Hindi natin alam. Nagpapanggap-panggap lang siya ng lakas-lakasan. But anytime soon, baka bumulagta na siya. You'll never know. Sabi ko nga, pag itinadhana ng tadhana, mga kababayan, matatapos din yan. Kasi ang laman ng balita ngayon, impeachment, Inday Sara, naghain, second, third impeachment. Para kalimutan ninyo Yes. ang real issue na Pag-divert lang ninakaw yan ni lahat. Lisa Tanas Marcos, Bangag Jr., Sandro Marcos, Martin Romualdez, ang pamilya niyang ang kanya. Okay? At ang kanyang mga gabinete, ang pera ninyo. So, ayun na nga, di ba? Kita nyo naman, yung ikatlong impeachment ni BP Sara ay talaga namang magka-holding hands pa si Leila de Lima at saka yung mga madre, saka yung mga kaparian. Diyos ko naman. Ano to parang mga, ewan ko, mga wala rin talagang paninindigan to mga to. Kaya nga sinasabi nito ni Maharlika na ano na naman sinisigon yung mga paring yan. Kaya hindi na ako nagsisimba. Nakakawalang gana pag ganyan ang mga pare talaga. Sa bagay, noon pa naman yan, sila yung nagrarally, sila yung sigaw na sigaw kay Marcos Jr. na ngayon, kain suka. O, diba? Nakakahiya yung mga ganyang tao. Tama yung sinasabi nito na wala naman talaga silang layunin para sa bayan. Ang gusto lang nila, yung pwesto, yung pera, saka yung power. Yun lang yung hinihiling nila. Pero yung sinasabi nila na para sa bayan, taong bayan, lalo to sila Rizal Tiberos. Nako, malabo pa sa sabaw ng pusit. Meron silang So, mga eto pa. pinapropose ngayon Yes. about Lenny Bangag and Risa Virus Plano Bangag nila yan talagang or Bam Bangag. O diba? Parang kinain lang nila kanilang mga kain suka. suka talaga. Mga hinayupak, mga Mga jutang walang- ginemes. Why? Kasi Mga itong mga taong itong si Lenny, di ba? Si yung mga Pinglawan, di ba? Kaya napatalsik si Marcos Sr. dahil alam ng mga dilawang ito na magnanakaw, manggugurgur ang pamilyang Marcos. Yes. So ngayon, sanib puwersa sila versus Inday Sara Duterte. Kasi, mga kababayan, wala na silang choice kundi lunukin ang kanilang mga Suka. isinuka. True. So, eto True yung yan. itong mga politiko na hindi nyo dapat pinagkakatiwalaan. True, wala na sa expected Inodoro na ngayon yan. Dahil nga ang pinakamalakas na kandidato kung mag-election ngayon, si Inday Sara, wala naman eh. Di ba si Bangag negative? Ano pa ba ito mga dilawan? Natalo na nga sila lahat na-shoot na nga sila sa Inodoro. So, wala silang choice kundi lunukin ang kanilang mga suka at kalimutan yung mga pinaglalaban nila para daw sa taong bayan. So meaning, mga palangga, mga kababayan ko, wala talaga silang ipinaglalaban. Wala talaga. Itong mga Pinglawan, wala silang pinaglalaban para sa inyo. Ang pinaglalaban nila, ang pwesto, money, and power. Yes. Makaupo sila para may pera sila,
meron silang power. But they are not fighting for you, for the country. Yes, wala naman talaga sila. Nakita nyo? Kasi kung may pagmamahal ka sa bayan, nanindigan ka, like si Risa Virus, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, anti-Marcos na yan. Fetus pa lang, o baka hindi pa nga na bubuo si Virus, di ba, anti-Marcos na yan. Tapos all of a sudden, Yes, true. di ba? Ngayon, gusto nila makipag-tandem sa mga Marcos, sa mga kawatan, di ba? Gustong kalimutan ninyo na ang mastermind ng lahat ng kahirapan ninyo ngayon, noon at ngayon, ay ang Marcos family. Yes. So, na gusto nila makipag-tandem. So, anong ibig sabihin yan? Napakasimple. Wala silang pagmamahal Wala talaga. sa Wala Pilipino at wala silang pagmamahal sa inyo. Hindi sila para sa bayan. Bullshit lang yung mga pinagsasabi nila. True. Ang ginagawa nila ngayon ay atakihin si Inday Sara, ang mga Duterte, na minsan sa 6 na taon ay naramdaman ninyo na kahit papaano ay nagbago ang Pilipinas when it Yes. comes to crime rate. Safe kapag naglakad-lakad ka sa kalye True. o sa eskinita nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi kasi nila kaya yun eh. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte naman talaga, nakita nyo naman yung mga True. bangag. So kaya, Ramdam kaya ng galit na lahat galit yan. sila sa mga Duterte. Ano sinisigaw ng mga jutang genemis na mga kaparehan? Kaya hindi na ako nagsisimba eh. Para tayo may ano dito. May parang may saltik na katulad di ba nga ngiwi paulit-ulit na lang putang ina. Paulit-ulit na lang tayo na itong mga pare at madre na to at ito at ang mahilig lumantak ng boto na si Dilima. Si Grabe Dilima talaga ang Dilima, nag-endorse niyan. Yes. Okay? Nitong third impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Bakit? Siyempre, nung panahon ni Dilima, na-booking natin na matakaw siya sa Sabah, hindi mo talaga masisisi si Dilima na galit na galit sa mga True, Duterte. true. Dahil na-booking yung kanyang paglabas-masok doon sa Bilibid. Pakipagtsuktsakan sa kanyang driver na may asawa. Kaya talaga namang magbubuwisit ka talaga. Di ba? So, well, baka, hindi natin alam. Baka biglang kalason si Bangag Jr. sa kanyang jebs. Di ba? Kasi mukhang talagang mukhang may colostomy bag at baka nga yun ang malala na ang kanyang nararamdaman. Yo. Okay? Hindi natin Ang alam. hinihintay ng Nagpapanggap lang marami. siya ng lakas-lakasan. But anytime soon, baka bumulagta na siya. You'll never know. Sabi ko nga, pag itinadhana ng Oo, pag nakatadhana, yun mga talaga. kababayan, Kahit ano pang matatapos gawin nila. din yan. Kasi ang laman ng balita ngayon, impeachment, Inday Sara. True. Naghain, second, third, impeachment. Para Yun na kalimutan lang. ninyo ang real issue na ninakaw ni Lisa Tanas Marcos, Bangag Jr., Sandro Marcos, Martin Romales, ang pamilya niyang, ang kanya. Okay? At ang kanyang mga gabinete, ang pera ninyo. So ayun na nga, talaga namang makikita mo dito sa mga pinklawan na to na wala talaga silang paninindigan at talagang mga taong dapat hindi mo pagkatiwalaan. Oo nga, sa totoo naman na sa politics ay hindi mo alam kung sino talaga yung kaaway mo at magiging kakampi mo pagdating ng panahon. Pero itong mga to kasi, simula't simula pa lang, kalaban na talaga nila yung mga Marcos. Tapos ngayon, bumubuo nga sila ng tandem. Pwede daw na Risa at parang Lenny at BBM, Risa at BBM, parang ganyan. Parang talagang pinag-ano nila, talagang gustong-gusto nila na sanib puwersa sila para kay BP Sara. Kasi nga naman, kahit mag-election ngayon, wala naman talaga makakatalo kay BP Sara. Alam ng buong Pilipinas yan. Kahit nga si Darilon sinasabi niya na tanggapin natin ang katotohanan na si BP Sara pinakamalakas na candidate for president talaga sa 2028, di ba? Totoo naman na napaka-ipokrito na lang naman kasi nung nagsasabi na kaya nilang talunin si BP Sara katulad ni Rizal Tiberos na sabi nga ni Attorney Topacio, kahit sapian kayo ni Satanas, hindi niyo matatalo si BP Sara. Yun yung sinasabi niya kay Rizal Tiberos. Sabi nga niya, yung 12 na candidate ay hirap na hirap ka, hindi ka man lang makapunta sa gitna, sa panghuli ka. Tapos magsasabi ka na kaya mong talunin si BP Sara. Ay, di ba parang grabe, no? Tapos yun nga, talagang yun yung plano nila, sila Trillanes, sila Leila de Lima na kailangan nila mag-sanipper. So, ibig sabihin, ganun talaga kalakas si BP Sara, kaya yung ginagawa yan, di ba? O, doon palang kitang-kita na eh. May isa pa nga po si Manong Joy, sabi niya, ngayon palang napakalayo pa ng 2028, pero nangangatog na yung kalamnan ni Sundalong Kanin sa takot kapag nanalo si BP Sara, o di ba? Kaya nila ginagawa yan kasi nga,
ang daming taong malalagot kapag si VP Sara naging presidente. Sa dami ng kalokohan ngayon sa time ni BBM. Ang daming mananagot na tao. Kasi syempre, hindi mo, imposible naman ginawa nyo yan. Ngayon, ang harapan, walang nangyari. Tapos yung susunod na presidente, kung hindi nyo kakampi, pababayaan kayo. Imposible yan. Talagang may makukulong. Marami pati. Dapat marami. Ngayon pa nga lang, dapat marami na eh. Kaya lang, kaya nilang manipulahin lahat eh. Sabi nga, mekos-mekos lang, ganyan. Kung ano-ano lang, divert dito, divert doon, walang nangyayari. Kita mo yan, oh. Ngayon, mayroon na namang post yung Dare to Us. Sabi, parang merong nakita si Kong Erese, Leandro, saka si Tinyo ba yun? Tinyo, yung makakaliwa. Na talagang merong ebidensya na alam ni Marcos ang kickback sa flood control. So, abangan natin yan. Sabi nga ang tanong nga doon, paano to gagawin ni Lacson? Samantalang si Lacson, una pa lang, talagang na niya. Niligtas na kaagad niya si Marcos Jr. sa pananagot niya sa flood control na. Syempre, tuta yan eh. Si Ping Lacson sa kasi Soto, di ba? Wala kang aasahan dyan. So, ngayon, medyo medyo magulo, pero sabi nga, lalabas ang katotohanan at sasabugin sa mga pagmumukha nyo. O, diba? So, antay-antay lang tayo, lalo na kung itong sinasabi na tayo mo, Harlika, na talagang malalala si Marcos Jr. at aalis nga, diba? Baka yan ay kukuha ng doktor sa ibang bansa, kaya ganyan, aalis na naman, or magpapagamot doon. Malay natin, bigla na lang yung mategi, o di tapos ang problema. Yan, wala silang choice. Kailangan talaga kahit anong gawin nila. Si Sara talaga ang papalit dyan. Lalo na magkakagulo tayo pag hindi nyo pinaupo si BP Sara, di ba? Mali na yun eh. Kahit anong gawin nyo, kahit ano pang ginagawa nyo yung kay BP Sara, once na mategi si Marcos Jr., siya talaga ang papalit. At talagang wala naman kayong laban eh. Siya naman talaga eh. Sabi nga ni Atty. Rowena, siya naman talaga yung siya naman talaga yung dapat na presidente, hindi si Marcos Jr. Kanya na kasi yung time na yun ni BBM eh. Nagbigay pa siya. Kaya, ngayon na vice president siya, kung may masamang mangyari sa presidente, kanya pa rin talaga yan. Sabi nga, pag nakatadhana, kahit magtumbling pa kayong lahat, gawin nyo ng lahat yan, walang mangyayari. Mangyayari pa rin yung nararapat dun sa taong yun. Kaya kung nakatadhana si BP Sara, sorry na lang kayo.